Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay City. City ng Agosto at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. 6:33 ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa desisyon ng Senado kahapon. Opo, ay nagdesisyon sila na i-archive o sa iba, ang tawag dyan ay sealed. Senate sealed the impeachment. Wala na sa hulog. Wala na sa hulog. Yan po ang title ko ngayon. At yan po ang tatalakayin ko, Senate archive or sealed or stored. Tinago o ibinudiga o yung sealed ay actually ginawa na po ni Duterte yan eh. Yung kung maalala nyo po, nung nanalo siya 2016, lumabas yung decision ng UNCLOS. Lumabas na nanalo tayo doon sa yung dispute dyan sa West Philippine Sea. Nanalo tayo, pero ang ginawa niya ay itinago lang niya sa baul. O ang tawag ko dyan ay itinago niya sa iskaparati. Opo. Itinago niya yung decision. Wala. Sabi niya, it's just a piece of paper. Ngayon, ito namang Senado ay nagdesisyon na ganun din ang gawin. Kasi yung dismiss kasi ayaw nila eh. O mabigat kasi yun eh. Kasi nga ay iba ang dismiss eh. Kesa dito sa archive. Pero parehas na rin po yan. Ito lang ang masasabi ko dyan po ang salita kasi ay mahiwaga. Ngayon, yung dismiss ay iba po ang pinagmulan dyan. Ibang country ang pinagmulan dyan. Yung archive naman, palagay ko, iba din ang country na pinagmulan yan. Ngayon ay mayroon tayong tinatawag na magkakaparehasi na salita. Ayun, pipili sila. Pipili sila yan. At yan po ang gawa ng abogado. Opo, magaling ang abogado dyan kasi basa na sila ng basa po yan eh. Ngayon, sa isang salita kasi mayroong 6 o 7 na halos magkakaparehas. Pero iba-iba po ang bansa na pinanggagalingan yan. Ay ngayon, pinili nila ang archive, hindi ba? Yung dismiss ay siguro baka may 3 na ayaw pumayag doon o 4 na senador, ginawa na lang nilang archive o parang itinago o actually hindi binasura eh, pero parang ganun na rin yan. Mahiwaga po ang salita eh. Mahiwaga. At hindi po mauubusan ng salita. Opo. Si Tito Soto ay ang gusto niya ay itibol na lang muna. Pero wala din po sa konstitusyon yun. Wala. Ang nasa konstitusyon po kasi ay mag-proceed ang trial. The trial must forthwith proceed. Kahit natanggalin na natin yung forthwith proceed ang nakalagay ay ang ginawa nila? Itinago nila. Labag po yan sa konstitusyon. Opo. At pagbabayaran po nila yan. Alam ko pagbabayaran yan. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ano bang bagay na paglabag sa batas
ay lalo sa ganyan po, sa konstitusyon po, is considered sin, or lawlessness is sin, or sin is lawlessness. Nakasulat po yan sa Biblia. At yan ang tatalakayin ko. Ngayon, may kaukulang pagbabayad dyan. Ngayon, at Diyos po ang sisingil dyan. Kasi nga, yung damdamin ng tao, yung yung kalooban niya, o yung nasa puso niya, alam po ng Diyos eh. Kaya pagbabayaran nila yan. Tayo hindi natin alam kung binayaran sila yan, o nakakuha sila ng pabor, o talagang ganun lang talaga sila, nagtatanga-tangahan. Kunyari, hindi nila alam. At kung marinig niyo po yung explanation ni Marcolita, si Marcolita ay talagang abogado talaga. Pinapaikot-ikot lang niya eh. Pero wala siyang tinatapos na topic. Katulad yan, sinabi niya na, ang sinabi niya ay hilaw daw yung pagsaing o anong gustong ipakain. Ay dapat yun ang talakayin niya Hindi aalisan na niya yun. Ganun po ang ginagawa ni Marcolita. Ginugulo niya o pumupunta sa ibang topic na hindi niya tinatapos. Yan po ang sign na walang pinaglalaban. Samantalang yung kay Soto, malinaw. Malinaw yung kay Soto. Hindi niya inaalisan yung topic niya. Opo. Ay kayo mga kababayan, kung ano ang palagay nyo dyan. Pero ako, ang alam ko yan, pagbabayaran nila yan. Opo. Lawlessness kasi po yan hindi lang lawlessness kasi constitution po ang nilabag nila. Aywan ko lang pero ibabalik yan sa kanila. At nakikita ko nga yan kasi ang ginawa nila, yung Senado, tinanggalan nila ng kapangyarihan. Baka darating ang panahon, gusto nila ng kapangyarihan, ay problema nila yan. Tinanggalan nila ng kapangyarihan maglitis problema nila yan. Kaya ang sabi nga ni Tito Soto ay kahabagan tayo ng Diyos, sabi niya, sa ginawa ninyo. Sana kahabagan tayo ng Diyos. Yun po ang pagkasabi niya. Kasi nga po, tahasan na harap-harapan na talaga na niluluko ang konstitusyon at ang taong bayan at lalo na yung lower house. Gagawa ng impeachment ay isasang tabi lang nila. Yung nga una, remand po ang ginamit nila hindi dinismiss, pero remand, return. Kung ano man ang ibig sabihin yan. Ay talagang ganyan po Wala pong katapusan ang salita Walang katapusan. Kaya pwedeng manglito. Opo, nililito lang po nila ang mga tao. Pero ako po, hindi ako nalilito dyan. Kasi nga ang tinitingnan ko, yung unang word na nakasulat. Kasi bago isinulat yan, pinagdebatihan po din yan At yun ang napagkasunduan nila, yung word na yan. Forthwith. At inilagay yun sa konstitusyon, at ito ngayon ang sinusuway ni Escudero. Konstitusyon po ang sinusuway niya. Pagbabayaran niya yan. At saka yung mga tao na sumusuporta dyan. Pero nakita ko po, nagbabasa po kasi ako ng mga comments ngayon sa YouTube Ito nga, kaya ako natagalan ngayon dito ay nagbasa-basa muna ako ng more than 1 hour. Pinapasukan ko po yung mga YouTube. Ang napansin ko po, mga bagong account na naman. At iisa ang sinasabi at wala namang pinaglalaban. Iisa po ang kwan nila. Ang tema ng pananalita nila na bakit lang si Sarah?
Bakit si Sara lang ang i-impeach? Ay ang dami naman na nangkukurap. Yun po ang tema nila. Hindi nila malabanan na nagkurap si Sara. Pero nililihis nila ang topic na unfair yan kasi nga si Sara lang. Ay ang problema po dyan hindi po kakayanin na lahat ng dambuhala ay i-impeach. Mahirap po. At mayroon po akong yung sinusubaybayan din si Juan Historiador kagabi. Napanood ko yung si Juan Historiador ay 13,000 view na 9 hours na yung yung YouTube niya ay nagkita pala si Escudero at saka yung ambassador ng China. Nagkita sa Senado mga hours before. Nung nag-meeting diyan, nung nagbukas yung impeachment na yan yung mga hours, 4 hours ago siguro, nag-meeting muna yung ambassador ng China at saka si Chis Escudero. Ayan po. Ay simpre, maghihinala po ang mga taong bayan dyan. At ako po, ay nakakatakot po yan na kontrolado ng China yung Senado natin. Ay kaya po nilang gawin yan kasi nga ay babayaran lang po yan hindi ba? Babayaran lang yan. Madali kasing bayaran, katulad ng sinasabi ko dito, madaling bayaran yung Supreme Court kasi 15 lang sila ay sa Senado naman makakuha ka din ng 15 dyan okay na hindi ba? Majority na pwede silang gumawa ng rules nila na pagbutuhan na lang kung i-dismiss natin o hindi. Pero po labag po sa batas yan labag sa konstitusyon at yan ang pagbabayaran yan ang pagbabayaran nila. Hindi natin alam kung papaano pero magtiwala po tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo. Basta ang gawin natin ay sabihin yung mga kamalian nila at ipaliwanag natin. Pero wag tayong manggulo. Wag tayong manggulo. Pwede umiyak tayo sa Panginoon at kung narinig po ng Panginoon yan, ang sagot ko nga doon sa mga doon sa mga nagko-comment sa mga vlogs iyak daw ay ang sagot ko naman ay oo nga, ay iiyak talaga kasi wala nang pupuntahan wala nang pupuntahan Diyos na lang Pero kung narinig ka ko ng Diyos yan, yang iyak na yan, delikado yan sila Sara. Kasi dinidinig po ng Diyos ang iyak ng matuwid. Kahit na iisa lang. Kahit na iisa ang umiiyak. Didinggin po ng Panginoon yan at delikado yung mga sumusuporta dyan kay Sara Duterte. Na nakita ko na wala namang pinaglalaban. Parati nilang sinasabi na ayusin daw. Hindi raw sumunod sa rules. Ay pinaliwanag na nga ni Soto pinaliwanag na niya. Konstitusyon ang nilalabag nung grupo nila Escudero. Samantalang ang nilalaban naman nila Escudero ay yung sundin natin ang rules. Rules lang po ang nilalaban nila at hindi pa nila maipaglaban papaanong naging 2 na ang kaso na isinampa sa 1 taon. Ipaliwanag nila yan ay may decision na 20 years ago, hindi ba, na dito mag-uumpisa ang impeachment. May desisyon na po at kinakagat na po ng mga tao yan. Approve na sa mga tao na kung iniakyat na sa Justice Committee ng lower house, doon na mag-uumpisa.
Yun ang paliwanag ng mga Supreme Court Justice, yung mga ex-Supreme Court Justice. Mayroon ng batas dyan. Mayroon ng implementing rules. Ngayon, binago nila din. Hindi ba? Binago nila. Na ito sasabihin ko sa inyo ha, hindi kakagatin ng tao yan. Kasi nga, day 1 lang may nagkukumplain na Day 2, may nagkukumplain na Ang ibig niyong sabihin, kakagatin ng tao yan, hindi po. Pag hindi kinagat ng tao yan, hindi magiging batas yan. Yan ang sasabihin ko sa iyo, Escudero. Hindi magiging batas yan kasi may nagkukumplain. Kailanman hindi magiging batas yan. Yan ang napag-alaman ko kasi ang dami kong kausap na abogado. Opo. Yang Supreme Court decision na yan o kahit na lower court decision na yan, ang pagbabasihan yan, yung time kung ia-apply ba yan o hindi o gagawing jurisprudence. Kung marami na ang sumusunod, kung walang nagrereklamo, ay putris, day 1 pa lang, ireklamo ng mga tao dyan Paano magiging batas yan, Escudero? Tapos sasabihin nyo pa na final arbiter ang Supreme Court. Ipapaliwanag ko na mismong Diyos nagbabago ng pag-iisip Mismong Diyos. Opo. Pero bago ko po ibigay yan, ay kulang na ang oras natin, ay ito muna, batiin ko po muna ito mga sumusubaybay sa atin. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libragar Arik Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua, Andre Deliver, Arnold Pirnan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Shalan, Elenita Sklapter ng Germany, Ben Puno, Liti Piralta ng Mamboro Occidental Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticu, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois. Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Bakbando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Baglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Di Juana Duco, Ernesto Aburque, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bush Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Elay, John D. Victorino Rempran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumo Sicton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugarde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Josephine, Leonardo Asibis, at saka Asibis, at saka si Hositosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro. Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po, ito po ang Bible verse na ibibigay ko po sa inyo. Bakit pagbabayaran nila yan? Ito po 1 John 3:4. Whosoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Lawlessness po yan Kaya pagbabayaran po nila yan. Tingnan natin yung nangyari kay Ibat Adan, hindi ba?
Bagamat wala pang batas yun, hindi pa batas yun, instruction lang yun na huwag niyong kainin yan o pasok ang kamatayan sa sanlibutan. Hindi ba? Pumasok ang kamatayan. Ito na nga tayo, namamatay tayo. Hindi ba? O, lahat ng tao, pagkasilang ay naka-appointed na mamatay. Yun po ang kabayaran. Ngayon, ito, tahasan nilang binabaliwala ang konstitusyon Kaya pagbabayaran nila yan. At ako nagtitiwala ako, yung mga tao na lumalaban dyan ay magkakaroon ng reward galing sa Panginoon. Opo, magkakaroon po ng reward yan. Kasi patas po ang Diyos Samantalang sila ito, hindi lang natin alam kung paano, no? Hindi natin alam kung kailan, pero nakikita natin po ang mga resulta si Kibuloy, hindi ba? Ano na siya? Hindi ba? Si Harry Roque, nagtatago na. Ay si Digong Duterte, ayan, nakakulong na, hindi ba? Yan po ang sign of times. Hindi po pwedeng magkailayan kasi nakikita natin sa ating mga mata. Ngayon ako, tahasan ko ng sinasabi pagbabayaran nila yan. Lahat po ng ginawa natin dito sa lupa, hindi tayo makakaalis pag hindi natin pagbayaran. Opo. Yan po ang kwan ng Diyos whatever you sow, you will reap. Kung ano ang iyong hinasik, yun din ang iyong aanihin. Marami pong Bible verse kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin sa iyo. For what measure you use to judge other, the same measure will be used unto you. Ayan nga, hindi ba? Ngayon ay ito po ang ibibigay ko po na Bible verse, mismo po na Diyos. Opo. Pero hindi ko pwedeng sabihin na nagsisi kasi nga ay wala naman atang ganon. Pero ay kulang nga ang salita Kung i-describe natin kung ano ang nangyayari sa Diyos, kulang po ang salita natin. Ngayon, maaring nagsuri, maaring nagsisi, maaring nalungkot, maaring kaya nga po kulang ang salita Pero ito nagbago ang isip, pero ito hindi po nagbabago ang isip ng Panginoon. Yung general, hindi po yan. Pero kung mayroong isang pagkakataon, pwedeng magbago yung pag-iisip niya kasi nakita niya na nagsisi yung tao. Ganun po katulad ng nangyari sa Ninive. Hindi ba? Hindi niya ginunaw sa pamamagitan ng apoy. Hindi niya ginunaw. Kaya nga nagalit si Jonah. Yan lang ang sinasabi ko. Sabi ni Jonah ang Diyos ay Diyos na mahabagin ikaw ay mahabagin Ang gusto niya gunawin na ay ang Diyos naman ay tika muna sabi niya ay nagsisi ganun po. May pagbabago. Pero after 100 years na bumalik yung mga tao sa kasalanan, bumalik po ay kahit na nga hari nagsisi yung hari nagkaroon ng decree lahat mag-ayuno, sabi niya, lahat magsuot ng sako ay kaya pinatawad sila ng Panginoon. Pero after 100 years ganun din ang nangyari sinalakay sila ng Babylonians at kinongker din sila, pinagpapatay sila. Yun po ngayon ito isa-cite ko po ito na kahit na nga ang Diyos ay parang nagsisi. Pero hindi dapat na gamitin ang pagsisisi kung Panginoon ang pinag-uusapan. Pero basahin na lang po natin. At marami po itong ganito Isa na lang ang kinuha ko. Nung ginunaw ng Panginoon ang mundo, nung panahon ni Noe, nagsisi siya o nagsuri siya na ginawa niya ang tao sa mundo. Hindi ba? At marami pong instances yan na ganyan. God made sorry. Ay tapos ay ang sasabihin nila Escudero final arbiter itong kuwan na nagpli-flip-flop po yan at ibinigay na nga ni Risa Ontiveros yung mga reverse decision nila. Naka-record po yan at saka ni Soto ibinigay niya. Ay
Sa bagay, ito si Marcolita magaling eh. In-bank decision ba yan? In-bank po ba yan? Ay mag-research ka Kung in-bank yan, dapat ang sagot doon ay i-research po ng team ko. Mamaya lang, 5 minutes, bigyan mo ako. Dapat ganun eh. I-research ko yan. At saka yung mga tao dyan na nakikinig sa atin, i-email nyo ako. Ikwan nyo kung in-bank yan. Ay sigurado maraming mag-i-email eh. Kung in-bank decision yun eh. Tanga nga ito si Marcolita eh. Idinadaan lang yan sa ganun. Unanimous decision ba yan? In-bank ba? Nag-reverse nga eh. Ang pinag-uusapan, nire-reverse. At ito nga, ang Diyos mismo, nag-sorry na ginawa niya ang tao sa mundo. Kaya ginunaw niya. Basahin ko na lang po Genesis 6, chapter 6, verse 6 hanggang 7. The Lord was sorry that He made man on earth, and He was grieved in His heart. The Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the earth, from man to animals, to creeping things, and to birds of the sky. For I am sorry that I have made them. Ayan po, nagsorry ang Panginoon. Wala na pong ibang salita Iyan na po ang halos lahat ng translation. Iyan po ang nakasulat. Made sorry o nagsorry ang Panginoon. Bakit ginawa niya ang tao sa mundo? Kasi nga, ang sabi po dito, bago niya ginunaw, all the intent and imagination of a man is evil continually. Yun po ang nakita ng Panginoon. Evil continually. Ay, oo nga naman eh. Puro pira eh. Hindi ba? Puro pira. Ang iniisip ng tao ngayon, hindi ba? Puro pira. Kaya nga evil yan. At wala pong makakalusot yan. Pati ako inaamin ko. Ganyan din ako dati. Pero nung nabunagin ako, nung narinig ko yung mga explanation ng mga pastor na nagtiyaga na magturo sa akin, na iba ang pananaw ko. Naniniwala ako na ang tao, puro evil ang iniisip in his heart doon sa kanyang intention at sa yung mga imagination niya. Ay kung may computer lang na ipapakita yung imagination natin palagay ko mahihiya yung tao Hindi ba? Mahihiya ganun po yan. Kaya nga yung sinasabi nila Campo nila Chis Escudero na ang kwan ay supreme, hindi po. Ito nga ang Diyos po made sorry that He made man on earth. So I will blot out. Ang sabi niya, tatanggalin ko lahat ng tao. Pero nakakuha ng favor yung pamilya ni Noah. Noah find favor in the eyes of God. Favor lang po. Pero kasama sila doon sa mga all the intent and imagination of the man is evil continually. Kasama sila doon. Opo. All hindi ba? Pero nakakuha lang sila ng favor. Ganun lang po yan. Sige po, hanggang dito na lang po at medyo humaba. Pero okay lang po kasi yung topic natin ay magulo po Opo, at dalayan ko po sa Panginoon na nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.